Alright mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Ito galing sa Pinas News Insider. Mag-update po tayo. Nag-leak na NBI official at matibag sinapubliko na si Soto. Patanong, closed door meeting pinakita sa buhatan. Aray, aray, aray. Ano bang dahilan ba't ganito sila ka-agresibo? Para sa akin, ang dahilan kung ba't ganyan sila ka-agresibo dahil nga ayaw nilang mapaalis si School Bukol. Kaso, ang nag-iisang boto ni Senator Bato ang pagkakataon para mapalitan po ang School Bukol. Kaya maraming salamat kay Senator Bato. Hindi biro yun mga kapatid. Okay, i-play na ho natin ito. Anong meron? Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi nabubunyag. Dahil NBI, tila kumanta na at nagsalita na, di umano'y tinuro na Tito Soto III at may matinding ibinunyag sa publiko. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita ng source na ang balita ngayon, Tito Soto itinurong nagpapasok umano sa mga NBI sa Senado. Lalong umiinit ang tensyon sa Senado matapos ihayag ni Senator Amy Marcos ang umano'y naging paliwanag ng National Bureau of Investigation NBI kung bakit may mga ahente silang nagtungo sa Senado kasabay ng paglabas ng balitang may umanong ICC warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Amy Marcos, sinabi umano mismo ng mga tauhan ng NBI na may koordinasyon daw sila sa Senado at pinayagan silang makapasok ni dating Senate President Tito Soto. Ang nakakapag... Teka! OMG! OMG! Pinas News Insider, pasensya na. Medyo nagulat lang ako. May koordinasyon, ibig sabihin sa loob. Sino dun sa loob? Si Tito Sen ba yung tinutukoy niya? Oy! Tapos parang nakikita ko sa mga memes, sinasabi ng gano'n, naguhugas kamay daw tong si Soto. Oy! OMG! Imposibleng hindi niya alam ganyan ang kahinatnan niyan. OMG! Sakay, talagang sinabi ng mga NBI, hindi ko naman na kayang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado at hinayaan daw at inumbida daw sila ng dating Senate President. Pinakain pa doon sa kanyang opisina. Pinakain pa sa opisina. Ha? Oh my God. Kaya pala ganyang kalalakasan loob ng mga taga-NBI. Shoutout po sa lahat ng mga taga-NBI. Alam natin yung dyan, yung mga ibang branch, no? Siguro talagang napag-utusan lang din sila at kung hindi sila sumunod, baka sila naman ang gurgurin. May ulo, may nagsalita, may nag-go, merong nag-utos. Yun po dapat talaga ang tignan ho natin, no? Kasi itong mga to, nauutusan lang din naman eh. At inanyayahan na doon tumambay. Tumambay. Ayon pa kay Amy, nagulat umano sila nang malaman na may mga NBI agents nang nasa loob ng Senado habang hinihintay umano si Senator Bato de la Rosa. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. At nakipag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Ipinapasok kami. Inimbitahan kami, nag-coordinate kami, pinakain kami, pinapasok pa kami dun sa mga opisina at tumambay. Dagdag pa niya, batay umano sa kanyang pagkaunawa sa paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag. Naghihintay umano ang mga ahente dahil may planong pag-aresto kay Senator Bato bandang alas 2 ng hapon. They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2. So nag-antay sila before 2. Yun ang pagkaintindi ko doon sa kwento ni Matibag. So alam nyo na kung ba't ayaw pumasok ni Senator Bato. Bukod pa doon, nagtagpi-tagpiin natin yan eh. Talagang pipigilan po nila si Bato kasi nga po, isang boto yun eh. Na kailangan po mabaligtad po yung dyan, Senate President. Kailangan mapalitan eh. Kasi pag wala si Senator Bato at umabsent pa rin siya, wala. Ang magiging niyan, si Tito Sen pa rin, di ba?
Nabulaga si Tito Sen. Ayon kay Aimee, ikwinento rin ni Aimee na kalaunan ay pinakaiusapan umano nilang umatras muna ang mga tauhan ng NBI habang nililinaw ang sitwasyon sa loob ng Senado. Sabi namin, pwede bang i-clear muna yung buong Senado? Umalis muna kayo dito. Andito umaasta yung mga NBI, kumpleto yung long arms, nagla-lockdown, pinubuksan yung mga sasakyan Grabe, long arm. ng mga empleyadong papasok pati yung papalabas. Ano ba ito? Kasabay nito'y muling umugong online ang usapin tungkol sa Senate Resolution number 44 na inaprubahan noong Marso 16, 2026 na kasaad sa naturang resolusyon na dapat mabigyan muna ng sapat na panahon ng isang Pilipino upang magamit ang lahat ng legal remedies bago isumiti o isuko sa anumang foreign court. Protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Bahagi ng resolusyon. Protektahan ang lahat ng Pilipino laban sa extraordinary rendition at bigyan sila ng makatwirang panahon bago isumiti sa foreign court upang makapaghain ng legal remedies sa korte. Giit naman ni Senator Aimee. Tsaka ang pagkakaalam ko diyan, kailangan po yung Supreme Court na ang mag-uutos. Na-search din natin yan at sinabi na rin yun nila Banat Bay. Marami na rin nagsabi, dapat po yung pag-aresto na yan, manggagaling po sa Supreme Court. Na parang, sige na, arestuin nyo na kasi valid naman po yung mga reason, bla bla bla, ganyan. Pero wala eh. Galing talaga mismo sa ICC. So, ibig sabihin, itong mga banyaga, pumapayag kayong utusan, nahulihin si Bato? Tuta ba kayo? Nagtatanong lang po Di ba? Warrant of arrest galing sa ICC. Na yung ICC, wala naman pong jurisdiction sa atin. Ang galing. Only in the Philippines. Bend the law. Kaya pala yung mga tulpo, tahimik lang, Kupal din yung mga yun. Kailangan pa ring dumaan sa proseso ng batas sa Pilipinas ang anumang ICC-related action. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Kailangan niyang ICC warrant dalhin sa korte ng Pilipino. Aniya. Hayop na Soto, siya pala ang nagpapasok sa NBI at pinakain pa di umano sa loob ng Senado. Bila nag-coordinate daw sila sa Senado at hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa dun sa kanyang opisina at inanyayahan na dun tumambay. Ayun! Galing na talaga pala sa bunganga ni Madam Aimee na itong si School Bukol pala talaga. Ay na po, awanan, wala na talagang nagagawang matino. Ito lang ang masasabi ko dyan. Lagi ko itong sinasabi sa video ko. Hindi naman araw-araw. Ngayon binigyan ka ng pagkakataon ulit maging senador. Sana po sa tanda nyo na yan, yung magandang pangalan o magandang legasiya ang maiwan sa inyo. Hindi yung Itbulaga lang. We love Itbulaga. Pero po pagdating sa Senado, sinira mo pangalan mo. Nung dating Senate President, nung dating naging senador ka noon pa, okay naman daw yun Ewan ko, wala pa akong pakialam nun sa politics Pero ngayon, mga kapatid, nakikita ko, ngayon ka na nga nabigyan ng pagkakataon sa tanda mo nang yan, hindi mo alam kung kailan o hanggang saan ang buhay mo. Sana gumawa ka na lang ng mabubuti. Ano pinapasok? Pinakain pa? Wow! Heavy! Ay, palike ko ng ating video Grabe, alam mo, hindi ko lubos maisip na, di ba kapag matanda ka na, dapat ayusin mo na lang buhay mo. Puro mabubuti na lang ang gawin mo sa kapwa mo. Puro mabubuting mga bagay na lang makatulong ka sa bansa. Puta, naging senador ka na Nandun na Nasira ka tuloy ngayon. Alam nyo, huwag kayong maniniwala sa mga fans lang ako. Fans ako ng Itbulaga, Pero hindi ho ibig sabihin na magiging bulag na lang ako sa katotohanan. Hindi ho ganon. Dapat hindi kayo parang, hindi, Tito Sen pa rin kami. Hindi ganon. Matuto po tayong manindigan sa tama. Tama po ang kampihan natin. Hindi porket pinapasweldo o binibigyan kayo ng mga maleta dyan. Iisang tao na lang yung mga pinoprotektahan nyo. Grabe, Kung kailan tumanda tsaka umurong. Ay, nako. Nako,
Samantala, Matibag galit na galit dahil pinagmumura ng mga DDS at supporter ni Senator Bato. Okay na. Oh. Alam nyo kung walang tao dyan, si Matibag lang dyan. Wala na, gulpi na yan. No? Sir naman, Sir Matibag naman, o kung sinong pangalan mo. Sir, sana dumaan tayo sa pinaka-due process at kung nararamdaman yung mali yung ginagawa nyo, huwag na kayo magpapadala kung lang naman, kung may mga maleta din ba kayo natanggap. No? Meron din isang congressman, bata-bata pa, medyo kasing tabako ata, mas mataba pa ako, no? Pakita ba natin yun? Hindi, mamaya na lang yun, sa mga susunod na vlog, no? Alam nyo, nakakainis lang eh. Alam mo kasi, pagka nandiyan na yung pera, nagbabago na yung ugali ng tao. Ako hindi ko pa nasusubukan kasi magiging tapat ako sa inyo. Siyempre, kapag ka nandiyan na 20 billion, ay million lang pala, no? 50 million. Alam nyo, pwede nang mabago ang buhay mo nun. Pero huwag kang papasira sa pera kasi kapag nandiyan na yung pera, hindi po yan kayamanan papunta sa langit. Papuntang impyerno yan. No, iniisip mo, di bali na, okay lang, hingi na lang ako ng tawad sa Diyos. Ang ina niyan. Hindi mo ganun ang buhay. Kung matino ka mag-isip, kung maayos ka at alam mo ang turo ng Panginoon. Ayan na naman, nasa Bible na naman tayo. Hindi ka gagawa ng ganun. Pera yan kaya mo namang kitain yan At hindi mo kailangan ng sobrang maraming milyon. Sapat na yung sweldo mo lang. Magpasalamat ka nga sa Diyos araw-araw kung nabubuhay ka pa Kung nakakakain ka pa malusog ka at wala kang sakit. Ipagpasalamat mo na lang yun kayo, mga wala kayong kabusugan sa buhay. Ano na ba yung tinutukoy ko? No, hindi, nadadala lang ako ng damdamin. Ang sinasabi ko kasi rito sa mga taong namamalitahan lang, no, malita lang ang katapat. Ewan ko lang, no, itong NBA director or pinaka-head ngayon, kung anong rason niya, kung bakit may kinalaman ba siya o ano bang nangyayari. Simula kasi nang siya yung naging head, ayan, biglang gumulo na Kaya, nagtatanong lang, sir, namalitahan din po ba kayo? Sana hindi. Buti walang nagbato dyan ng mga ihe, gano'n, no? O ayan, galing sa kanal, mga ganyan, ano? Mas maganda yun, mga... Ewan ko, wala nakaisip ba, no? At eto pa, Senate Sergeant at Arms binugbog ng mga kapani ng NBI sa loob mismo ng Senado. Medic! Ayan, nagtatrabaho lang din naman. Sumusunod lang din naman yan sa utos. Ginawa lang namin yung trabaho, putang ina, kami pinagkaanuan. But anyway, mga kababayan, marami tayong pag-uusapan, yung bugbugan diyan sa Senado, kung saan binugbog ng mga taga-NBI itong Sergeant at Arms diyan sa Senado. At pag-usapan din po natin ang pagtatraidor ni Tito Soto diyan sa institusyon na kanyang kinabibilangan. At pag-usapan din natin, mga kababayan, maya-maya lang si Matibag pinagmumura. Galit na galit dahil pinagmumura siya. Pero nawala dito yung poise ni Matibag at gustong patulan yung mga kritiko na nagrarally diyan sa labas ng Senado. Pero bago nga tayo magsimula, ipapasilip ko muna sa inyo. Wala nasa kanila kasi kapangyarihan ngayon Ewan ko, nagsalita na ba yung presidente nyo? Si BBM? Wala man, hoy, tigil nyo yan. Marami tayong dapat pag-usapan ngayon. Maraming mga kababayan natin mga hirap. Itigil nyo yan, mga pare-aresto na yan. Wala nang jurisdiction, itigil na. Wala walang ganun, weak talaga Ang mga kaganapan ng Senado kagabi, eto, mga kababayan. Ay kinukuyog po ng mga demonstrador dito sa labas ng Senate compound ang lahat ng mga sasakyan na lumalabas galing po dito sa Senado. Kanina ay na sobrang 10 ng mga sasakyan ang lumabas galing po sa compound. Grabe. At sa ngayon ay patuloy na dumadami yung mga taga-suporta nila dating Pangulo Rodrigo Duterte at maging ni Senator Bato de la Rosa. May kasama tayo tataputin! Papayag ba kayo? May dadamputin daw. Ay, tataputin daw kasama natin! Lo. Wala pa!
Subukan niyo magtapot! Sarap niyan, makakutos ka lang ng isa pa. Kutosan mo lang kung sinong gusto mong kutosan dun sa mga buhaya, no? Tayo! Tangin na pala eh! Ay, tatapunin daw! NBI uwi na. NBI uwi na. Nilakton ba? So basically mga kababayan, dito inaabangan ng mga DDS at mga Senator Bato supporters ang mga lumalabas sa sasakyan. Kaninang hapon ay nakita na po natin na lumabas si Tito Soto sakay ng kanyang kotse at pinagsisigawan ng mga DDS at supporter ni Senator Bato. Oh, dapat harap-harapan sa mukha ni Tito Sen, sabihin niyo ng gano'n, buhaya! Protector ng buhaya! Dapat gano'n, ano? Protector ng buhaya! Di umano! So ngayon, inaabangan nila si Trillanes, no? Si Trillanes, Ay. pag nakita nila, may kalalagyan si Trillanes dyan. Oo. Yan na. Baka sa compartment! Tayo naman, magbabalot Ah. lang yun eh. Yan na. So inaabangan po nila kung sino-sino yung mga lumalabas. Withdraw support. Withdraw support. Alam nyo, ang gulo-gulo na ng bansa natin dahil dito sa mga Oo. kumag ng mga kawatan sa gobyerno natin. Ang gulo-gulo na talaga. Ha? So nagkakasakitan, kapwa Pilipino, dahil sa mga gahaman sa kapangyarihan at gahaman sa kwarta. O, tuloy-tuloy na natin, ha? Ito mga magnanakaw na politiko na pilit na ini-impeach si BP Sara. O, sino yan? Sino yan? Sino yan? NBI uwi na! NBI uwi Uwi na. NBI uwi na. Sayang! Okay, palike and share mga kababayan para wag tayo magurgor. Para wag tayo magurgo. Phone patch ba ako? Hindi ako gagamit ng itong sa Ah. Si Captain Ray, ito na, dumating na si SRR. Ito na. laing lugar, Senate, gawas. Wait lang. Carlo, makinig ka muna. Si Sir Carlo. Dito sa cellphone. Yan si Jason Rubrico. Sino yan? Kada lumalabas, sinisigawan nila eh. Guys, si Pia kita na yun, natin yun. Si Pia pala eh, si Pia. Sir, pasensya na sir ha. Yan, si Ka-PL ata yung nagsasalita na yan. Grabe si Kapiel, talagang taga-tawi-tawi yan, eh. Pero ba't naabot hanggang din? Grabe, ang sipag po ng vlogger na yan, mga kapatid. Shoutout Kuya Kapiel, ha. Grabe, antindi mo. Maliit naman, di ka makita dyan. Aray ko. Si Ka-PL nga. Tataw lang ka Oo. rin eh. Putang na, hindi ka namin inaano eh. Ba't may kalbo dyan? Wala naman ako dyan ah. Tingnan niyo muna bago batuhin! Huwag niyo ba Salamat po sa mga nag-like at share. Salamat po. Ayun, mga kababayan. So, ma-action po, bugbugan, murahan, balyahan ang nangyayari sa ating bayan ngayon dahil sa mga korupsyon na ito. Nakagagawa ng mga kawatan, kapwa Pilipino, nagkakasakitan dahil sa sobrang kagahamanan ng mga politikong nakaupo ngayon sa kapangyarihan at syempre, ayaw silang mapanagot, ayaw nilang managot sa kanilang mga kasalanan. So kanina po, nagkagirian po ang mga pulis at mga rallyista
yung mga supporter ng Duterte at Senator Bato, nagpang-abot po kanina at naka-upload po dyan sa channel natin ng video. Panoorin nyo po pagkatapos ng video na ito. But anyway, so ito na po ang unang arangkada. Habulan sa Senado kasama si Senator Bato at mga ahente ng NBI. Ang sama po nito, mga kababayan, sa mata ng mundo. Kung ang Senado mismo ay binabalasubas ng mga hayop na ito, Oo. paano pa kaya ang ordinaryong Pilipino? Ayun nga mga kapatid, napanood na po natin itong napaka-real talk. Pinaka nangyayari talaga sa ating Pilipinas ngayon, wala na silang pakialam sa mga kababayan natin. Ang focus po nila, pabagsakin ang mga kampo ng mga Duterte o Duterte mismo. Kasi kung talagang may concern sila, hindi na dapat mangyayari itong mga ganito. Ang dapat na nangyayari sa atin ngayon, ina-update tayo doon po sa problema, sa flood control issue, yung mga nakawan. At pagkatapos, dapat summer, pinag-uusapan o may plano na doon po sa flood control kung ano nang pwedeng mangyari o maging parang first aid man lamang nitong darating po na tag-ulan na naman. Problema na naman. May mga pagputok ng bulkan at kung ano-anong mga kahirapan dito sa ating Pilipinas na hindi na natutugunan dahil po sa pagbabatikos na lang nila kay BP Sara. Batikos dito, batikos doon, magsasalita si Manang Claire. Nauubos yung oras ng administrasyong ito na mapaganda sana ang Pilipinas. Mga kapatid, hindi na tayo siguro tanga. Ngayon, kung napanood mo to at BBM ka pa rin, tingin na mo. Wala ka na pinagkatandaan sa sarili mo. Nakikita mo ng mali, mali ka pa rin. Gusto mo, doon ka pa rin sa mali. No? Kami kasi nakikita namin itong mga Duterte. Magaling talaga, ang ganda ng Davao City. Ang taas ng trust rating ng ating Tatay Digong nung pagkatapos ng kanyang termino. Ano po pang hinahanap ninyo? Sabagay, konti lang sila. No? Marami tayong nagmamahal sa mga Duterte at sa Pilipinas. Gusto natin ng pagbabago. Ayaw na nating maulit-ulit yung sobra-sobrang kahirapan dito sa Pilipinas. Okay ni Nana. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nakaabot po kayo hanggang dito, palike naman kahit isang pindot ng like dyan, masaya na po tayo.